ang ating destination. Pagka Wednesday, kung matatandaan po ninyo yung Wednesday natin, Visayas ang ating destination. And tama-tama naman siguro maya-maya ng konti, makikipagkwentuhan tayo dun sa provincial coordinator nito hong Tigom Bolanon sa Tibuok Kalibutan. Meron kasi silang, natatandaan ko ito, na noon pa, meron silang binabalita na parang yearly, meron silang homecoming, parang umuwi yung lahat ng mga saan ka mang bansa nandoon. Siguro, kahit nandito ka sa Manila, uuwi ka sa Bohol para dun sa kanilang homecoming. Ayan. And hindi lang ho yan, mayroon din kaming special guest this afternoon na maliban po sa pagiging traveler, siya rin ho ay photographer. Marami siyang pwedeng ikwento sa atin. So guys, keep on watching, keep on listening. Dahil marami ho kayong marami tayong mapupuntahan, maraming ikukwento sa atin ng ating bisita. And siguro kahit mga destinations outside Visayas na napuntahan niya, tatanungin din ho natin. Anyway, ito hong provincial government nga po ng Bohol, pangungunahan ho nila itong Tigom Bolanon sa Tibuok Kalibutan 2012 celebration. Kailan kaya ito? Actually, ho ata ito mukhang ongoing na to kasi May 10 hanggang May 19. So ilang araw na lang ho ito dahil May 16 na tayo ngayon. So alamin natin ano pa ba yung mga remaining activities dito ho sa kanilang parang reunion po na ito. But bago ho natin pag-usapan yan, syempre dito muna tayo sa atin hong mga Festival ng Bayan. Festival ng Bayan. Tomorrow, May 17, ayan, magandang hapon nga pala sa mga taga-Ubando, Bulacan. Ayan, ang mga taga-Ubando, meron silang Ubando Fertility Rites. Yearly po ito tuwing Mayo 17 or May 17. The lively song holds significant meanings to the childless mothers. Yung mga hindi daw yung mga hindi raw magkaanak nagsasayaw ho sila dyan at humihingi daw ho ng blessings para sila magkaanak. And what makes the Ubando Fiesta unique among the Philippine Festival is the dance performed by the streets by the childless women. Ayun, yung mga walang anak daw. With both their hands in the air, they swing and sway wildly to the Santa Clara melody. Ayan, Santa Clara. Alright, so that's tomorrow, May 17, yung kanilang fertility rites dyan sa Ubando, Bulacan. And May 18 hanggang May 26 po naman sa Dumaguete City sa Negros Oriental, meron ho silang Kabulakan Festival or Legend of Flowers, okay? The Flower Festival was the central Quezon Park. Countless activities, lot of food, and fantastic weather formed the basement of this wonderful festival. Sa Dumaguete City po ito, sa Negros Oriental, Kabukalan o Kabulakan Festival or Legend of Flowers. And malapit lang ho ito, May 19 hanggang May 20, Balsa Festival. Balsa Festival, dyan naman ho ito sa Matabungkay, sa Lian, Batangas. Ngayon ko lang nalaman na yung Matabungkay pala, sakop ng Lian. Ayan. Parang hindi ako Batanggenyo A festival that centerpieces the Balsa as a way of relaxation by the Matabungkay Beach. The celebration is culminated by a race and decorating contest for the Balsa. And the festival is spearheaded by the DOT and the private sector headed by the Matabungkay Beach Resort and Hotel. Sikat na sikat dati itong Matabungkay na ito So dyan ho yan sa Lian, Batangas, May 19 hanggang 20, Balsa Festival po nila yan. So, marami pa ho tayong mga festival na pag-uusapan dito sa ating program. Pero dito muna tayo sa ating destinasyon. Maya-maya ho makakasama natin yung kanilang provincial coordinator. Ito raw hong Tigom Bolanon sa Tibuok Kalibutan o TBTK is an event when homecoming Boholanos from around the globe agree to gather together for a celebration in time with the famous Bohol Maylong Fiesta. So talagang yung Mayo pala sa kanila is malaki yung kanilang celebration. For this year daw ho itong Tigom Bolanon sa Tibuok Kalibutan. Ano ibig sabihin nito? PGBH. Yung kanilang organizer dito is incorporated with an activity spearheaded by the Office of the Provincial Agriculturist
Boholano Product Exhibit which will be held at the Plaza Rizal, Tagbilaran City, May 10 hanggang 19. Ayan, this activity will feature various Boholano products from fresh vegetables and fruits, processed food products, and handicrafts while opening new business opportunities for the micro-entrepreneur by exposing the products in a special event of gathering. So yung ano nila, yung exhibit nila yung May 19. I don't know kung yun din yung kanilang kung yun din yung start ng kanilang homecoming. Anyway, additional information about the province of Bohol. Located po ito in the Central Visayas region consisting of Bohol Island and 75 minor surrounding islands. Ang kapitolyo nga ho nila is yung Tagbilaran City. Ang Bohol po is the 10th largest island of the Philippines. Bohol is the home province of the 4th President of the Republic of the Philippines, Carlos Polistico Garcia. Naging presidente ho natin siya noong 1957 hanggang 1960, who was born in the municipality of Talibon, Bohol. Okay? When it comes to destination, definitely marami nang may idea. Actually, nung last Wednesday, isa sa mga nabanggit nga ho natin yung mga destination dito ho sa Bohol. But to name a few, maganda raw ho yung kanilang Panglao Island. Of course, not to forget yung kanilang Chocolate Hills. Pinopromote din ito ni Cesar, the Lobok River. Tapos yung kanilang festival dun, yung Sandugo Festival. Ayan, the Tagbilaran City Fiesta, the Bulibong King Festival. So marami din silang pwedeng puntahan. Kaya dun sa ating mga kababayan, I don't know, pero siguro naman kahit tapos na yung summer, I'm sure meron pa rin mga pwedeng puntahan tayo dyan. Tatanong din natin yun sa guest natin dahil siya nga yung nagbabiyahe. So, usually naman, kung ikaw yung tourism officer, parang meron kang pwedeng i-offer dun sa mga turista. Let's say, kung summer season, eto yung inyong mga pwedeng gawin. Pero, dalawa lang naman yung season natin, the wet and the dry season. So, kung wet na, I'm sure meron din silang naka-ready na mga packages para dun sa mga turista. Sige, habang iniintay natin yung ating bisita, may special guest this afternoon. Is a multi-awarded blogger, a freelance photographer and a writer. Siya ho ay based sa Makati, pero Cebuano ho siya. Ay true blue Cebuano. Okay, he makes stunning images and meaningful photo stories. Isa na yung pagkukwentuhin natin maya-maya ng konti. Siya din po ay heritage advocate and beetle collector. Okay, at yung kanyang mga selected works dito, Balaanong Bahandi, Sacred Treasure of the Archdiocese of Cebu, November of 2009, Philippine Church, Facade 2007, yung langyaw.com, yung daw kanyang blog na langyaw.com wins the recently concluded Intramuros Bloggers Challenge 2012. His travel post entitled Intramuros Within the Walls of a Historic City. Ang bisita ho natin this afternoon, I'm glad na ipakilala po sa ating mga nakikinig at sa mga nanonood, si Mr. Estan Cabigas. Sir, magandang hapon. Ay, magandang hapon, Sir Tony. Ayan, thank you for your time at marami na tayong napagkwentuhan kanina habang naghihintay tayo ng ating turn sa radyo. Pero siguro, simula muna tayo dito sa iyong hilig lang ito, sir, or kumbaga, sino yung naka-influensya sa'yo? Kasi usually, yung parang yung tinatahak nating landas, like, ako hilig ko talaga na mag-radyo even before. Pero in your case, hilig mo rin talaga itong ginagawa mo ngayon? Or influensya ng kaibigan or sa family? Siguro sa pamilya. Kasi yung father ko kasi is a seaman. Okay. So, palagi siyang napupunta sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang bansa. Then yung mother ko naman, nung hindi pa siya nag-asawa, palagi siyang sumasama sa lolo ko na pumupunta sa probinsya within Cebu. So, I think it's in the genes. Sabi nga nila. And kailan ka nag-start na kumbaga magbiyahe-biyahe
inline din dito sa iyong interest na ito, Sir Esther? Ang maalala ko talaga yung solo travel kasi mas prefer ko kasi yung akong mag-isang magbiyahe. When I was second year high school, meron kasi akong mapa sa Cebu. Then meron kasing particular falls doon na Mantayupan Falls. So, tinitinan ko yan araw-araw. Nung isang, I think it was summer. So, minemorize ko yung mga bayan, kung anong dapat sakyan. Then, sumakay ko ng bus. Binilang ko yung mga bayan. Pagdating pagsabi ko na, eto na siguro yung yung Barile. Bumaba ako, sumakay ng habal-habal, then I went to the falls. Nung hapon na yun, dumay ko to sa bahay, then nakita ng mother ko yung ticket ng bus. Pinagalitan ako kasi hindi ko nagpaalam sa kanya. So, siguro sa afternoon, I continually go outside. Travel ka lang. So parang talagang challenge mo rin yung sarili mo na you're not familiar with the place pero gusto mo siyang puntahan. So inaral mo paano makarating doon and finally na-discover mo at kinaya mo. So parang doon nag-start yung ano. Yes. Then I just went back this year. So it was 23 years after that first visit. So binalikan mo siya after 23 years. Yeah. And kumbaga may development ba or napanatili niya yung ganda niya 23 years ago or na-develop na siya ngayon? Nandun pa naman yung waterfalls pero may additional na mga cottages then may sementado na kwan. Pero the falls is still beautiful. That's so, nice. At least hindi siya nabago. Hindi katulad nung hinulugan taktak sa Antipolo na 'di ba? Ang ganda ng description diyan before. Ang sabi nga nila. May kanta pang binuo diyan pero right now pero sana nga magtagumpay yung kanilang local government doon na kahit paano hindi man 100% na maibalik yung ganda ng hinulugan taktak kahit paano mapanumbalik nila. Pero ibang kwento 'yon. Okay. So, that is your first travel that's within Cebu also? Oh, na solo. Nang solo? Yeah. Pero, yung interest mo na kunan din yung mga ano ba yun? Sabay nang na-discover mo na, of course, maliban doon sa pagbabiyahe mo, to make it more memorable, dapat may camera ka. Nung high school din kasi, nung simula ako nagka-interest sa photography. So, film pa nun. Film pa nun. Siyempre, estudyante ka, wala kang pera, di ba? So, limitado yung nung lumabas yung digital cameras, bumili ako, then, I was connected with the telecoms firm before, so I got to travel around Visayas and Mindanao. So, parang, maganda ka siyang i-document. Then later on, nung nauso yung vlog, sabi ko na, mas maganda kung I'll write about my travels na makita din ng iba. Malay mo makakatulong yung biyahe ko, yung mga information na nandun. So, yan ang simula nung langyaw.com. And you're right, Sir Estan, dahil that's the reason why nandito ka ngayon. Dahil kung hindi mo sinulat yun, kung hindi mo nilagay doon sa site mo yun, siguro hindi ka makikilala at hindi ka mahanap ng producer ko. So ito yung isa sa mga benepisyo nung ginawa mo na yon. Then ang gusto kong i-focus talaga yung mga destinations na hindi gaanong popular. No, yun ang hilig ko talaga na parang to discover new places. Okay. So, for example, I got invited by a company to write about their project in Calayan Island in Babuyanes. So, parang, wow, opportunity ko itong makabisita sa isang very remote place. Hindi madaling pumunta doon kasi... Babuyan Island? Yes. Depende talaga doon sa lakas ng alon. Then, maliliit pa na yung pump boats. Pagdating ko doon, I wasn't expecting anything. Pero, nung pumunta kami sa beach nila, sa cove, parang, wow, ang ganda talaga na it's really undescribable. Very pristine. Then, kaunti lang nakapunta. Yun ang doon. Yun ang, at least, naisulat mo yun. Kumbaga, nakapag-share ka na ng iyong experience and with pictures. With pictures, kasi I'm a photographer, so dapat maroon. Then, ang sabi nga ng kaibigang babae, nung pumunta siya ng Calayan, may na-meet siyang mga travelers. Then, ang dala-dala daw nila na papel, yung information about Calayan, was from my blog. So, nakakatulong din. That's true. Kasi nga, isipin mo, magiging guide nila yung ano mo. So, yun ang, kumbaga parang yun ang interest mo na
kasi nga ang dami na nating mga popular destinations dito, pero what you want is yung mga kumbaga undiscovered, yung kumbaga ikaw mismo yung unang not necessarily unang makakarating, pero maaring unang makapagkukwento about that particular destination. Kasi kung Boracay ka lang ng Boracay, ang dami na kasi nakakamunta. Parang Correct. it's time really to develop the other destinations. So, pinapakita ko na sa ganitong probinsya, sa ganitong isla, meron pala nakatagong hiyas. Okay. Ganun. So, you mentioned Babuyan Island. I think si Tata Ben Paipon is from Babuyan Island. Tata Ben, if you're watching or if you're listening, si Sir Esta nakarating na ng Babuyan. And kinukwento nga niya, ang hirap daw pumunta doon dahil maalon. Ang kuwan nga, nung pabalik kami, ang lakas kasi ng alon, yung katig ng pump bangka. boat, as in putol yun. So, it's just 30 minutes from Claveria, yung destination namin. As in, nakakatakot. Then, basang-basa na kami kasi yung tubig dagat talaga pumapasok na sa kuwan. Yun, pero magandang experience. Correct. At kumbaga dapat ang isang traveler ay ready dun sa mga ganon. Kumbaga may mga pangyayari along the way na beyond our control like yung ganon. Pero maliban sa Babuyan Island, ano pa yung mga kumbaga pwede mong sabihin na, hey guys, ako yung unang nakapagkwento, ako yung unang nakapagbigay ng information about this destination? Well, nasa kon pa naman, nasa in the works pa naman yung post ko. Hindi ko pa na-publish yung sa blog ko. I got invited to Maitom in Sarangani province. That's in Mindanao. Yes. Nag-trek kami for a few hours. Medyo difficult kasi na sugatan yung paa ko eh. Then we came to a waterfall talaga na wala pang pangalan. Dalawa pa siya. Okay. Then, ang nakakita lang nun is usually yung mga Tiboli tribes people. Yung mga taga doon ng tribo. So, parang iba rin yung feeling na nandun ka rin. Na you can see a natural beauty na wala pang ganong nakakita talaga. Nakapagkwento. Wala pang pictures talaga na lumabas sa internet. At saka may cave pan na maganda. So, yun. So, parang kung titingnan natin, di ba, Calao Cave in Cagayan, sabi nga nila, di ba? So parang it's almost the same. Babuyan Island, meron din silang kuweba doon. You mentioned in Maitom, in Sarangani, meron din. So parang kung in Mindoro, meron din silang mga caves doon. So yun nga lang, kailangan madiscover. Kailangan may mga tao na patuloy na nag-explore like you para kumbaga, a lot to offer. Maraming pwedeng i-offer ang Pilipinas. Marami talaga. Ang problema nga lang is most of these places are undeveloped. Yung facilities kasi hindi pa gaanong existing, like saan ka titira. Pero I think it's ang maganda din naman is yung mga tourism officers sa mga probinsya natin, tumutulong talaga sila. Then they for example in San Jose Mindoro, yung tourism officer doon accommodated me. Then tinur ako. Parang they want to showcase their place na hindi lang transit point going to sa Apo Reef, sa isang munisipyo north of it. So meron din pala sa San Jose na which I think many travelers are missing. So yun. So medyo Mel Garcia of Malabon, thank you. If you're watching or if you're listening, thank you. Maya ng konti, tatanong natin yan kay Sir Estan yung iyong concern. Medyo magastos yung hobby bang maituturing ito, Sir Estan? Or a profession? Siguro masabi kong hobby siya na nagiging profession. So, I get to enjoy it. Travel, to enjoy yung travel. Magastos. Depende talaga. Kung medyo maarte ka, you want yung comforts kung yung hotels, yung mga resorts, magastos doon. Pero, sa aking case kasi, kahit 100 pesos per night lang na bed, okay na sa akin yun. Kasi, pa sa akin is, pupunta ko sa isang place, I don't spend time dun sa isang lugar para lang matulog, di ba? I go around. So parang paggabi, magre-rest na lang ako. At least basta kumbaga komportabling makakapagpahinga ka sa gabi. That's it. Then yung pagkain naman, as much as possible, wag yung punta ka ng isang sa isang probinsya, then magfa-fast food ka pa rin. Parang
maraming pwedeng kainin na lokal na masarap din naman at saka mura. So, yun, hindi siya ganong magastos. Ang gastos lang talaga is basically transportation. Yeah. Medyo yun ang pag-iisipan mo rin. Then, marami na rin mga travel bloggers na nakaka-prove na hindi talaga mahirap magbiyahe sa bansa. Meron nga akong kaibigan, si Journeying James. Ang niya is 500 pesos per day or even 250 pesos per day. So parang hindi talaga siya mahirap. Oh, kaya nga 250 pesos that's his budget per day. Yes. Basta hindi ka lang maarte. Basta hindi ka lang. Yeah. Basta hindi ka lang importante kasi maarte. nandun ka sa place, you experience the people, the place, the food. Anong ma-offer, ano yung magaganda ng tanawin. Yun ang importante kasi. Pero napi-feel mo, sir, yung, di ba, we Filipinos are known for being hospitable, di ba? Lalo sa probinsya na parang hindi mo kailangan gumastos. Siguro pag inabutan ka ng pananghalian doon sa lugar nila, alokin ka na nilang makishare nung kanilang pananghalian kung ano man yun. Yan ba, up to now, pwede, ikaw, since ikaw ngayon nagbabiyahe, is it still practice ng ating mga kababayan sa countryside? Yes. I was able to go to Homonhon. So, wala akong kakilala sa Homonhon. So, makaila ako ng boat from Giwan going to Homonhon Island. Nung dumating ako sa isla, ang kinausap ko lang talaga is yung barangay captain. Sir, punta ako sa lugar nyo, itong ginagawa ko, itong kuan. Baka pa doon nyo akong tulungan ng saan pa din tumira, ganon. So, ang ginawa niya is, kinausap niya isang kababayan niya. So, doon ako pinatulog. So, ganun kadali. People from, sa probinsya is very hospitable talaga. So, that's nice. Dahil, kumbaga, yung tatak natin, yung kulturang yun na hindi pa rin pala nawawala sa atin. At saka maganda din kasi magtanong ka sa yung yung mga locals kasi sila yung may alam sa place. Exactly. Mas makasabi sila na, uy, dapat pumunta ka sa ganitong lugar, tikman mo to kasi they know what's good in their place eh. Yung iba kasi, nagbabiyahe, may listahan na kung anong pwedeng puntahan. They don't allow themselves to discover new things na nasulat sa internet. Kaya ganun lang. Kaya yun din lang. Kung alin lang yung popular, yun din lang yung kanila nararating. Unlike yung ginagawa mo na kumbaga, hey, kailangan yung mga bago, yung mga i-discover pa lang. Okay. Joshua Gabon of Quezon City, thank you sa hello po, good PM para makapagsulat po ng kasing galing nyo po. Ano po ang tip nyo na para makuha yung feeling ng isang lugar na nararamdaman din? Yes, kasi kumbaga by just reading parang may kayong mga nagsusulat. Kumbaga parang napapa-feel ninyo kahit sabihin yung binabasa pa lang na ako ay nandito rin sa lugar. Hindi naman talaga siya mahirap. Kasi kung nagbibiyahe ka talaga, pagdating mo sa isang place, it's a sensory experience. Dapat pakinggan mo anong naririnig mo. Smell, ano yung odors, taste, what's the flavor, parang ganun. Then you just describe what you experience, what you have observed. You just describe it, ganun lang. Then, maganda rin siguro kung may marunong ka rin magsulat na tama yung mga spellings, may grammar. Kasi, if you write sa internet or magbablog ka, yung audience mo kasi hindi lang limitado sa isang lugar eh. Correct. It's international. People can look at your work. So, one way of doing that is to describe really a place. Anong na-feel mo pagdating sa place? Anong na-sense mo? Anong nakita mo? Anong narinig mo? Maganda ba yung mga huni ng ibon? Or as simple as that. So, ganun lang. Just be truthful of what you experience. So hindi mo kailangan na parang kumbaga sa pelikula pagandahin, dagdagan kung ano yung nakita mo, kung ano yung experience mo, yun ang ikwento mo. Yeah, kasi as a travel blogger kasi, people rely on you to know a place. So if you parang papalamutian mo kung ano yun ako, parang baka hindi ka credible na eh. Yes. Di ba? Totoo yun. Kumbaga dapat ko ano yung ma-experience mo. Magandang hapon po, Kuya Tony. I'm Febio Palabang. One of the vlogs na nabasa ko sa, what's that? Langyaw. Ay yung pagkain po ni Sir Istan ng tamilok. Napanood ko to kay Jessica. Believe po ako kay Sir, ang tapang ng sikmura. Mabuhay kayong lahat. Tamilok.
Ang Tamilok kasi is a kind of shellfish na kung tingnan mo mismo, para siyang worm. Oo. Yung ba yung yung Sa kahoy po. nasa kahoy, Yeah. oo. Popular, usually popular siya na fini-feature galing Palawan. Pero nung pumunta ako sa Calibo City, dun sa Bakhawan Eco Park, which is really, really very good. I mean, in terms of development or paggawa sa isang barren na lugar dating na ngayon ay malagong mangrove forest, it's a success story. Now, going to Tamilok, isipin mo lang kumakain ka ng oysters. That's just it, which is but better than oysters. Mas masarap pa sa oyster. Yes. Ganun. Basta yung suka mo is very yung maasim talaga. So, ididip mo pa rin siya Ididip sa mo yan. suka. Yeah. Kasi fresh. yung napanood ko, fresh from the kinain nung eh. Pwede rin, pero it's better if you dip it in vinegar muna. Dapat Yan, yung pinakamaasim, pinakurat, sabi nga nila sa Cebuano. Okay. So, sige po. Marami pa tayong itatanong and hopefully, yung ating bisita, I don't know kung anong nangyari. Basta mga taga Bohol, sige lang po, standby lang po kayo. And hopefully, before we wind up, makausap natin yung in charge dun sa inyong homecoming dyan. For the meantime, break lang po kami at babalik kami ni Sir Stan sa marami pang kwento, marami pang destinasyon at baka pagkain pa na pwede niyang ma-share. Tamilok is one. Okay, sige po. Parang walang pagbabago. Dito po sa amin, lalawigan ninyo ating sisilipin. Dalawin natin ang mga magagandang tanawin. Tara na't samahan nyo kami sa ating paglalakbay. Dito po sa amin. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras natin dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio. 33 minuto na makalipas ang 1:00 ng hapon. DZAR Balita. Magandang hapon, narito ang balita sa oras na ito. Divisoria, 24 na oras babantayan ng MPD. Kung ano ang dahilan, malalaman po natin sa pamamagitan